Sinundan-sundan ko si Ange, tapos yakap-yakap. Pati ba naman ikaw? Huwag ka na mabivi sa akin, no? Sinabi ko pa namang super sexy pa rin, kahit buntis na siya. Buti na lang ayun. Ngumiti-ngiti na siya. Salamat naman. At hindi na siya naiinis sa akin. Tapos ayun, nag-umpisa na kami mag-work. Tinapos ko na rin ang mga paintings na ginagawa ko. Yung kina Andrew, mga bukas ko pa matatapos. Kailangan pa ng final touches. Pero buong araw kong iniisip kung paano magsasorry kay Echo mamaya. Babe, dumungaw ako. Andito na pala sila Kev. Di ko na malayan. Nauwian na pala. Hi Kev. Naku patay. Pati si Kev. Ang laki ng eye bags. Oh, kasi, makinig ka sa akin. Huwag ka na ulit makikipag-picnic sa mga mokong na iyon. Okay? Picnic. Teka, Kev. Bakit alam mo nag-picnic ako? Ginulo naman niya ang buhok ko. Pasalamat ka. Malakas ka sa akin. Sabi niya tapos kumindat. Tara na. Asa na si Babe? Nung lumabas na si Angie, inahatid na naman nila ulit ako sa bahay. Hay, ganito na lamang ang routine ko. Basta mag-iisip na lang ako ng plano kung paano magsasorry kay Echo. Nung nakauwi na ako, may nakita naman akong flowers sa tapat ng pinto ko. Pinulot ko iyon at binasa ang note. Hope, you can visit the garden again. The flower miss you. Andrew. Tototohanin ba niyan sinabi niya sa akin? Naibibigay din daw sa akin ng mga flowers sa kanilang garden. Parang ang dami naman nga niyang pinitas. Nakakahiya naman kay tita. Naku, Echo. Napipilitan lamang talaga ako. Hindi ko naman talaga to gusto. Pero kawawa naman ang flowers. Kaya nilagay ko pa rin sa vase. As usual, kumain ako. Naglinis. At kung ano-ano pa. Ang aga ko ngang umakyat. Kinakabahan kasi ako. Sana hindi na siya galit sa akin. Hinanda ko ng kaagad ang laptop ko. And then ayun, nag-shower. Tinutuyo ko pa nga ang buhok ko na makita ko. May nag-buzz sa akin. Online na kaagad si Echo. 11 pa lang ah. Bakit kaya ang aga niya? Siyempre binuksan ko agad ang webcam ko. Tapos tinawagan ko agad siya sa Skype. Bubu, bakit ang aga mo? Ray. Bakit si Ray? Yung nasa webcam. Nakapalumbaba at nakapikit. Pero nang biglang nagsalita ako, nagising at ngumiti. Hi Cassie, nakikita mo ba ako? Inayos-ayos niya ang kanyang buhok tapos lumapit sa webcam. Oo naman Ray. Teka, nasaan si Echo? At parang di ata hotel room niya yung nasa background. Oy boss, andito na si Cassie. Sigaw naman niya. Pero si Bessie yung lumalapit sa webcam na obvious na bagong gising pa lang. Hi Cassie, long time no see ah. Bessie, ikaw din. Bakit kayo nandyan? Si boss kasi mga pakana niya. Ha, bakit? Anong meron? Iniba naman niya ang tutok ng webcam at tinutok kay Paul na natutulog sa upuan. Lagot to kay boss. Huling-huli mo kasi tulog. Maya-maya pa, parang dumating na si Echo. Si Ray naman, ginising si Paul. Tinutok nila ang webcam doon sa parang stage. Tapos parang si Paul, umupo doon sa may drums. Habang humihikab, si Ray, nagsabit ng gitara. At si Bessie, doon sa may piano. Nako, kakanta ba sila? Si Echo, hinuwakan ng mic na may stand at tumayo doon sa gitna. Bubu, kakanta ka ba? Tapos silence. Namumula na naman ang kanyang tenga. Game na boss. Galingan mo, boy pick up. Sabi ni Ray. Kahit doble ang sisweldo mo sa amin, naantok pa rin naman kami. Sabi naman ni Paul. Uy, huwag kang hanggang yan. Kinakabahan na nga si boss Singit ni Bessie. Sabihin mo na kasi boss. At atang sabi ni Ray.
Hala, natutuwa na ako. Oo na, nag-clear throat siya. Kasi, huwag ka na magalit doon sa ginawa ko kanina. Ang bulok ni Boy Pickup, bulong ni Ray. Kanina ba? Kagabi nangyari sa kanila yun, boss. Nakangising sabi ni Paul. Oy, hindi yun kagabi. Ang bobo niyo sa math. Madaling araw na din yun kinakasi eh. Di ba kasi? Singit naman ni Ray. Wow, grabe. Matalino ka sa math. We, maniwala. Natatawang sabi ni Bessie. Ang cute talaga nila ni Ray. Hoy, best in math ata ako dati. Kala mo, tinaas pa ni Ray ang kanyang kamay. Hihirit pa sana si Bessie, pero tinignan na sila ng masama ni Echo. Magsasorry ba siya sa akin? Eh ako ngayon dapat mag-sorry, di ba? Basta, yung ginawa ko nung nakaraan, hindi ako dapat nainis sa'yo. Magsasorry na rin sana ako. Namigla naman nagsimula mag-drum si Paul. Wow ha? Ang galing pala niya. Tapos si Ray din, tumutugtog. Teka, parang alam ko to. Jet lang ng Simple Plan. At nagsimula na nga silang tumugtog at kumanta. Gusto kong ibalik. Yung andito pa siya. Naiiyak na ako. Tapos bigla siyang ngumiti. Yung malungkot na ngiti. Naman eh. Tumulo na naman ang mga luha ko. Echo, umuwi ka na. Yung puso ko kasi. Andito na ako sa airport ngayon. Dadating na din si Echo. Naiihi ako. Kasi, okay ka lang? Okay lang ako, Lucy. Salamat. Andito rin kasi ang girlfriend ni Paul. Pati na rin. Yung iba pang mga pamilya at asawa ng mga office mates ni Echo. Pero ako pa rin, ang pinakaunang dumating sa airport. 2 hours before the flight, andito na ako. Baka kasi maaga silang dumating, diba? Just in case. Pwede ka namang i-reserve yung seat mo. Punta ka muna ng restroom. Ano ba yan? Halata ba talagang naiihi ako? Hindi, Lucy. Okay lang talaga ako. Medyo nakahawak na kasi ako sa tiyan ko. Naiihi na kasi talaga ako. Seryosong naiihi. Pero kasi, baka mamaya, dumating na si Echo. Tapos, hindi ko siya masalubong. Medyo naghintay pa kami doon hanggang sa ina-announce na dumating na daw ang aeroplanong galing London. Mas lalo ako naiihi. Pero syempre pinigilan ko pa rin. Hindi ako magpapatalo sa ihi na to. Bakit ang tagal naman nilang lumabas? Hindi ko na kaya. Sige na kasi, mag-CR ka na muna habang wala pa sila. Ang galing naman ni Lucy. Mind reader ba siya? Sige Lucy, bibilisan ko lang. Sandali lang ha. Gusto ko sanang tumakbo, papuntang CR. Kaya lang, basta kakaihi pala. Pag ganoon. Kaya naglakad na lang ako nang namimilipit ang tiyan. Dapat kasi, kanina pa ako pumunta. Ay palaka, saan nga ba ang comfort room dito? Nagtanong ako kay Kuya Guard at tinuro niya sa akin ang kabilang dulo ng building. Ang layo naman, pero syempre, binilisan ko maglakad. Ayoko nga dumating si Echo na walang sasalubong sa kanya. Kaya lang bakit ganun? Pagdating ko sa CR, super haba ng pila. Lord, mabait naman po ako eh. Bakit yung pinaparusahan ng pantog ko? Pero syempre, pumila pa rin ako. Naiihi na kasi talaga ako. Napakabagal pa umusad ng pila. May plano na nga akong pumunta sa men's CR at bahala na si Batman. Pero buti naman. At nakapasok na ako sa cubicle dito. Grabe, ang sarap ng feeling na nakaihi. Naghugas na ako ng kamay. Tapos tumakbo na ako, pabalik sa pwesto ko doon. Unahan ng upuan, sa waiting area yung upuan ko. Sana, andun pa rin yung upuan ko. At reserve ako ni Lucy. At pagdating ko nga, andun pa rin yung upuan ko. Kaya lang, para saan pa? Eh nakatayo na ang lahat ng tao. At kausap na ang kanilang hinihintay. Naman, dumating na pa sila.
Bakit pa kasi umiihi ako eh? Asan si Echo? Asan si Echo? Nakisingit ako sa mga nagayakapang pamilya. Ano ba yan? Mas maaga pa akong dumating sa kanila. Pero bakit ako yung late na sasalubong? Nakita ko, magkasama na sina Lucy at Paul. Mas maaga rin ako kay Lucy dumating ah. Ang unfair. Naghanap-hanap ulit ako sa paligid. Asan ba si Echo? Hindi kaya naiwan siya ng eroplano dun sa London. O nahulog siya ng eroplano while on the way. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Hanggang sa nakita ko na siya. Nakatayo lamang siya doon sa may walang masyadong tao. Hawak ang maleta niya habang nililibot yung paningin sa paligid. Tapos, titingin dun sa kanyang cellphone. Tapos, titingin ulit sa paligid. Andito na ang echo ko. At parang sinilang. Nag-slow motion ang lahat na mapatingin siya sa akin. Tumigil na siya sa paghahanap sa paligid. Na parang bang ako lang naman talaga ang hinahanap niya. Kanina pa. Kinagat ko ang dila ko. Huwag kang iiyak kasi. Di ba nga? Hindi ka iiyak. Pero kasi naman si Echo. Ngumiti siyang bigla sa akin. Minsan nga lang siyang ngumiti tapos hindi ko pa siya nakita na matagal. Pinilit kong ngumiti rin sa kanya. Tapos nagsimula na ako maglakad papalapit. Hakbang noong una. Pero tumakbo na ako. Namalapit ako sa kanya. Tumalon ako para yakapin siya. Ewan ko ba. Malakas kasi ang tiwala ko na sasaluhin niya ako. At tama naman talaga ang hinala ko. Niyakap niya rin ako. Andito ka na, Bubu. Andito ka na. Hindi ka dapat tumatalon. Paano kung di ka nasalo? Alam ko naman. Sasaluhin mo ako eh. Saka miss na miss na kita. Ngayon lang ulit narinig niya ang boses na galing sa Skype. Niyakap ko siya na mahigpit na mahigpit na mahigpit. Dapat kasi nag-iingat. Sabi niya lang. Pero niyakap rin ako na mahigpit. Na-miss ko si Echo. Kaya lang, bigla akong naalaala. Bubu, sorry nga pala ha. Kanina pa naman talaga ako nandito eh. Ang aga-aga ko nga. Pero kasi, naiihi ako. Kaya ayun, nag-CR muna ako. Pinigilan ko naman talaga eh. Kaya lang, hindi ko na talaga kaya. Alam ko naman, kahit anong mangyari, pupunta ka pa rin. Pupunta talaga ako, Bubu. Andun pa nga kanina ako sa unahan eh. Ang daya talaga. Dapat ako unang sasalubong sa kanya. Bakit parang ang gaan mo? Nakayaka pa rin ako sa kanya. At buhat niya pa rin ako. Maya-maya, binaba niya naman ako. At tinignan sa mukha. Tapos sinawakan ng mga pisngi ko. Akala ko naman kung anong kanyang gagawin. Pero pinisil at hinigit niya lang kasi. Ouch, Bubu. Yung pisngi ko. Bakit ba niya hinihigit-higit? Pumayat ka. Hindi naman eh. Mabuti naman. At tinigilan na niya ang pagpisil sa cheeks ko. Medyo masakit din kasi. Ikaw nga dyan, Bubu. Mukha kang pagod. Pero kasi, wala pa siyang tulog. Ayos lang ako. Ayos lang daw eh. Obvious naman na pagod. Alam ko na. Bibigyan na lamang kita ng energizer, Bubu. Anong energizer? Hinawakan ko siya sa balikat at tumingkayat ako. Tapos, pinaulanan ko ng kisses ang kanyang kanang pisngi. Namulan na naman ang kanyang tenga. Sigurado, nahihiya na naman siya. Pero hindi naman niya ako pinipigilan. Ang cute ni Bubu. Nako, kaya naman pala, gustong umuwi ni boss eh. Napatingin naman ako sa likod ko at nakita ko si Rin na nakangisi. Katabi niya rin si Bessie na nakangiti. Kasi, niyakap naman ako ni Bessie. Kaya niyakap ko rin siya. Parang pumayat ka. Ha? Hindi naman ah. Ikaw nga, Bessie. Parang gumanda ka. Para kasi, blooming siya ngayon. Talaga? Salamat kasi. Kaya tayo nagkakasundo eh. Bulag ka na kasi.
Paano naging maganda yan ang taba-taba. Pang-aasar naman ni Ray. Excuse me ha? Sexy kaya ako? Oo nga. Sexy naman talaga si Bessie Singit ko naman. Nginitian ako ng malaki ni Bessie. Pero si Ray naman, pabiro ako tinignan na masama. Tapos tumawa kami. Ang cute nilang dalawa. Kumusta kasi? Ako, gumawa pa rin ba? Oo naman, Ray. Hiyang ka talaga sa London Yayakapin ko sana siya, pero kamay niya lang yung binigay sa akin. Shake hands na lang. Katakot si boss Kinamayan ko naman siya habang nakatingin siya kay Echo. Ha ha ha, ang funny talaga ni Ray. Nakwento niyo na ba nung nagwala si boss dahil nakapag-picnic si Cassie? Bigla naman dumating si Paul, nakangiti, habang nakaakbay kay Lucy. Ginintian ko naman silang dalawa. Nakakamiss naman. Ay oo nga kasi. Akala nga namin kung ano nangyari sa'yo. Nakipag-picnic ka lang naman pala Nakangiting sabi ni Bessie. Lang yan naman kasi itong si boss. Ang OA. Akala naman namin kung ano na. Chill lang boss. Ikaw naman, hindi naman biro. Umiwas naman si Ray sa maleta ni Bubu. Napatingin naman ako kay Echo. Nagwala ba siya? Nung nalaman niya nakapag-picnic ako kay Andrew. Hindi ko naman sinasadya iyon. At saka hindi naman picnic yon. Kumain lamang ako ng sandwich. Pati nung nagwala si boss, dahil nakatulog ka kasi. At hindi kanya tuloy nakausap sa Skype. Sabi ni Paul. Hawk mode nga si boss. Buong araw noon May iling namang sabi ni Bessie. Di lang yan. Ayaw pang kumain. At nakasimangot lang buong araw. Nakangisi naman si Ray. Hindi ba kayo titigil? Nagkatawa na naman sila. Ako naman nagtataka. Nakatulog kasi ako ng isang beses. Kaya hindi kami nakapag-usap na Echo sa Skype. Nag-sorry naman ako pero sabi niya, okay lang naman daw. Normal lang naman siya. At hindi naman siya mukhang hawk mode nung nakausap ko. Pero bakit sabi nila, Paul, umuwi na tayo. Sabi naman sa akin ni Echo. Kaya tumango na lang ako. Oy, boss, sama kami. Doon na kami maghahaponan sa inyo. Miss na namin. Ang luto na kasi Sabi ni Ray. Hindi pwede. Minsan lang naman, boss. Lumapit si Bessie kay Echo. 2 buwan na tayo magkakasama. Hindi pwede. Okay lang naman kasi, diba? Sa inyo na lamang kami kakain. Lumapit naman si Paul sa akin. Ha? Oo naman, Paul. Tinignan naman ako na masama ni Echo. Hala, okay lang naman sa akin talaga. Pwede naman ako magluto para sa madami. Paano ba yan, boss? Pwede raw. Eddie, sama na kami niyan. Tumawa naman si Lucy sa sinabi ni Paul. Ano namang nakakatawa doon? Pwede ba ako sumama kasi? Siyempre naman, Lucy. Mabait naman siya. Ano ba kayo? Tapos naglakad na si Echo. Hala, galit ba siya? Sumunod na lamang kami sa kanya habang kinukulit ako nila Bessie at Ray. Parang may something sa dalawang ito. Maitanong nga kay Ange. Parang galit nga ata si Echo. Kahit sa kotse, hindi ako masyadong kinakausap. Siguro kasi, kinakausap ako ng todo nila Paul. Kaya syempre, hindi na siya makasingit para kausapin ako. Pagkarating sa bahay, makita agad siya sa kwarto. Ako naman nagluto na. Gabi na rin kasi. Tinulungan ako ni Bessie at Lucy. Si Ray at Paul naman. Binuksan yung TV at nanood ata ng basketball. Noong nakapaghain na kami, tinawag ko na si Echo para bumaba. Parang di pa rin niya ako pinapansin. Kahit ang ingay sa table, tahimik lang siya. Kaya syempre, dapat bumawi ako. Ito, Bubu, kumain ka nito ng madami. Rich in vitamins sa mga gulay.
Nilagyan ko siya ng madaming chop suey sa kanyang plate. Hindi ko mauubos yan. Kaya mo yan, bubu. Dapat, madami kang kainin kasi. Lagi ka nang pagod sa trabaho mo. Ikaw ang dapat kumain. Ang payat mo. Tapos, nilagay niya sa plate ko ang ibang mga nilagay ko sa kanyang plate. Actually, parang ang dami nga nang nilagay ko. Bubu, baka ako naman ang hindi makaubos niyan. Ubusin mo yan. Hindi ka dapat magkasakit. Pero, hindi naman ako magkakasakit eh. Hindi talaga. Hindi ko hahayaan. Silence. Natouch ako sa kanyang sinabi. Ang sweet niya. Kaya lang bakit? Napatahimik din ang lahat. Tinignan ko ang mga tao sa lamesa at lahat sila nag-iwas ng tingin sa akin. Pero lahat din naman sila nakangiti. Gumaganda na ngayon si Boy Pickup ah. Hinampas naman ni Bessie ang braso ni Ray. Huwag kang nga maingay. Panira ka ng moment. O ito Lucy Pie. Kain ka na madami ha? Ayoko magkasakit ka. Sabi naman ni Paul. Habang nilalagyan din ng chop suey ang plato ni Lucy. Tawa lang naman ng tawa si Lucy. Umalis na nga kayo. Hala si Echo. Todo namumula ang tenga. Di pa nga kami tapos kumain eh. Boss, sabi ni Bessie. Masyado kasing hayok si Boy Pickup na masolo si Neneng B. Tumatawa naman na wika ni Ray. Wagas ding tumawa si Paul. Benta yun pare. Nag-appear pa sila nila Paul